Edad, numero lang yan. At my age, I've only been getting stronger. You see, I've built for more. More intensity to stay in shape. More energy for new experiences. More endurance to reach greater heights. And more passion in doing what I love. These days, I live for more. Sante Barley. Mahalagang paalala, ang Santi Barley ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kuya Kim, ano ba talaga? Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to another episode of Ano Ba Talaga? With Kuya Kim. This podcast, we talk about anything under the sun. Kahit ano pwedeng pag-usapan dito. Importante, meron tayong audience takeaway. After this podcast, dapat nasiyahan kayo, natuwa kayo, natuto kayo, o na-inspire kayo. This podcast has been going on for about maybe 6 or 7 months already. But the feedback that we've been getting is so good. Maraming salamat po. The podcast has landed in top 10 many times. Nag-number 1 tayo twice already. And that's because of you. Maraming salamat po. I'm so privileged and I am so inspired to go on and be better and better every single day. If you like this podcast at dinala ng algorithm itong podcast na to sa inyong mga device, please subscribe. Mas maraming subscribers, mas maganda. And there are 5 stars on top. Press the 5th star if you like the podcast. Ang guest natin ngayon, kakaiba ito. I received a message on Viber the other day. There's this guy introducing himself as a mentalist. Sabi ko, uy, mentalist, iba to ah. He can read minds, supposedly. And then, I haven't met him since today. And I met him for the first time outside. And but my instinct when I saw the message, sabi ko, I wanna try this guy. Mukhang magaling to eh. Instinct lang ha. Ngayong araw na to, malalaman natin kung magaling talaga o hindi. Because it's the first time that I met him. And it's the first time that I'm gonna try his skills, mentalist skills. Ang mga mentalist ay mga tao nakakabasa ng utak. So he is able to read my mind and read your mind. And let's see if this guy is for real. Ang pangalan niya ay si Justin Pinion. And he's our guest today. Hi, Justin. Hi Kuya Kim, thank you for having me. You don't know kung gaano ako kasaya ngayon because I've been dreaming about this conversation for quite some time now. But buti na lang at minessage mo ako sa Viber. Opo. How did you get my number in the first place? Well, Kasi mentalist ka, alam mo. nahulaan siguro. Pero Kuya Kim, you know what? I have your number for a very long time na. Kasi we were introduced a long time ago in a Sante event. You were introduced to me by my uncle Jonathan Ledesma. Of course, Jonathan, yeah. Yeah, he is my uncle. Tapos nandun ka. Tapos sinabi niya sa'yo yung mga nagagawa ko. It was a long time ago, so I'm sure This was probably 15 years ago, maybe 14 years ago. Yeah. Tapos you gave your number to my wife. Yeah. So yun, tapos yun na yun. Tapos tinatago lang namin, tinatanong ko siya kaya natin i-message si Kuya Kim. Hanggang sa the other day, parang sinabi na lang niya, message mo na si Kuya Kim. Parang na-feel niya. Nothing's an accident. Tama-tama, nagsischedule kami ng podcast and then may mga lineup na kami kung sino nag-guest namin and then lumabas ka. Sabi ko, uy, pwede to, eksperimento to. Kasi kung hindi ka magaling na mentalist o fake ka, magandang topic din eh. Yes. Di ba? Actually, yeah. Pero kung magaling ka, mas magaling. Kasi I'm actually intrigued by you and I want to see what you're all about and your skills, no? First of all, what is a mentalist? So basically, a mentalist is a branch of magic. It's a branch of magic. So maraming branches of magic. Mayroong close-up magic, mayroong illusion. Kami naman, mentalism. Ang mentalism kasi, parang pinapakita namin yung power ng mind. Doon naman sa mentalism, meron din yan iba't ibang branches. So merong mentalist na nakakabasa ng isip through psychic abilities. Meron nakakabasa ng isip through spirituality. Like, I can hear spirits. Medium sila. Ako naman, I can read minds through psychology, observation, body language reading. So walang supernatural dito? Wala This is based on psychology, based on science? Yes, pinag-aralan ko po lahat ng ito. Pinag-aralan mo to? Opo. Saan mo pinag-aralan maging mentalist? So nagsimula po ang lahat ng ito around 20 years ago, nung high school ako. Nagkaroon ako ng girlfriend nung time na yon. Okay. So
we were in a relationship for 5 years. Pagdating namin ng college, nag-decide kami, magkatabi school namin sa Menjola, sa San Beda, ako sa Holy Spirit siya. Sa ika-5th year namin, may nangyari, nakipag-break siya sa akin. Sobrang nasaktan ako. Kasi hindi ko alam gagawin ko. Kasi first breakup ko yun eh. Kasi 5 years kami. Akala ko kami na. So, at the verge of giving up, bigla na lang nagising, sabi ko, what if I can read minds? Kasi kung nakakabaso ng isip, malalaman ko na makikipag-break na pala sa akin yung karelasyon ko. At ang dahilan. Yeah. Or what if I can hypnotize people? Yeah. I'll hypnotize her to get back with me. To fall in love with you again. Yeah, yun yung motivation ko Uy, nung time na yun. Alam mo, nung high school ako, hindi rin nasa isip ko palagi. Sana may hypnosis ako para ma-hypnotize ko yung crush ko pagka gusto sa akin. Yun kaya, nag-research ako. Tapos isa sa mga nag-research ko, kailangan mo maging psychic daw para makabasa ng isip. So naghanap ako ng mentors. Nakilala ko si Jaime Licauco. Si Jaime. Yeah, si Sir Jimmy. Tapos, nung tinuturuan niya ako, hindi ko magawa-gawa yung mga ginagawa niya. Sabi niya, baka there's blocking me, ganun. So, at sa sobrang frustration ko, lalakad ako sa mall, may nakita akong bookstore, pumasok ako, tapos, may nakita lang libro. Yung title ng libro, Definitive Book of Body Language. Yung authors nun, si Alan Pease and Barbara Pease. Binili ko, naintriga ako, binasa ko, tapos nag-realize ko, hindi ko na pala kailangan maging psychic para makabasa ng isip. Kailangan ko lang malaman yung galaw ng tao. So naging fascinated ako with human behavior. Okay. And sabi ko, kailangan maging mentor ko tong dalawang to. Hinanap ko sila. Noong time na yun, Physically, hinanap po sila? Online. Kasi Australian sila. Ang sumasagot sa akin yung mga staff nila. Kasi wala pang school nun ng mga online schools. Kailangan ko daw nasa Australia, ganun. Kuya Kim, one time, naabutan ko online sa Skype, si Alan Pease. Skype pa nun. Online siya sa Skype. So I took the opportunity, kinausap ko siya. Tapos nag-video call kami, pinakita ko sa kanya yung mga nagagawa ko na-amaze siya. So sabi niya, sige, Justin, I'll teach you. Tinuruan nila ako mag-asawa. Siyempre nagbigay pa rin ako ng tuition fee ko. Hindi ko na kailangan pumunta ng Australia pa din, nakamura ako. So tinuruan nila ako for a couple of months, natuwa sila. Tapos doon na rin nag-start yung isa ko pang career, which is nagtuturo ako sa mga corporate offices. So, tungkol sa sales. Body language or ng mentalism? Ng body language. Okay. That they can use to apply to sales. Yes, sales, persuasion, ganon. So, ang tinuturo ko nung time na yon yung modules nila. And then, nakahanap na ako ng sarili kong module ngayon. So, doon nag-umpisa lahat yun dahil sa ex. So, I'm sure iniisip ninyo, ano na kayo nangyari? Nagkabalikan ba sila? Na-hypnotize mo ba siya at nagustuhan ka niya ulit? Yeah, sa totoo lang, hindi na po. Kasi while learning all of these things, na-realize ko, nakaka-move on na pala ako. Actually, grateful. Nag-meet kami ulit na parang natatawa na lang kami sa nangyari. At saka wala ka ng wala nang pag-ibig. Wala na. Parang naka-move on na ako. Na-realize ko na, actually grateful pa ako sa kanya kasi kung hindi nangyari yun, wala akong career ngayon, hindi ko alam kung nasan ako. Mahal na mahal ko yung ginagawa ko. So, ang galing hindi ko ma-imagine na gumagawa ako ng ibang bagay. So, grateful ako sa kanya. Siguro, itong mind reading o pagiging mentalist, ito bang full-time job mo? Yes, ito po. Kumikita ka rito? Opo. Ang niche ko po ay corporate events po. Okay, so pag may corporate event, meron kang show, Yes. 1 hour, papakita mo yung mga mentalist skills mo. Yes, 30 minutes po to 45 minutes. Intriga ko. Okay. Tapos from time to time po, gumagawa po ako ng mga theater shows kung saan nagbabayad sila ng tickets to watch me perform. Kasi nag-aral din ako ng theater para magkaroon naman ng entertainment factor po. Of course, hindi naman pwedeng pure cerebral. Yes. Kailangan may showbiz, no? O dahil nabanggit mo yan, gumagawa ka ng show. Before we continue the conversation, pakitaan mo nga ako ng mga skills mo. Okay, Kuya Kim. So, I'm going to ask you to think of a number in a moment, but I want to start with this one. Kasi ito, yung unpredictability ng dice. Of course, yeah. So, makikita natin. Kaya gusto ko pa natin nag-uumpisa dito. So, kasi gusto kong i-practice din yung senses ko. Okay? So, in a moment, lapit ko sa inyo, Kuya Kim, sorry. Yeah. In a moment, I'm going to ask you to roll the dice. Yeah. Remember the top number and cover it up so that nobody can see. Okay, I'm gonna turn away. Yeah. Okay, para hindi ko makita yung number and sabihin mo lang kung game na. Okay? So, I promise you, hindi ako titingin sa Huwag ka tumingin sa screen. monitor dahil Yeah. kailangan pakita ko sa audience natin kung ano yung napili ko. Correct. Okay, or mas maganda kung hindi mo ipakita. Hindi ko na papakita. Oh, para walang influence talaga. Sige. Okay. Sige. Yeah. Pipili ako ngayon, ha? Okay. Roll it and say yes. Teka lang. Yes. Okay na. So I'm going to practice my sense of hearing first, Kuya Kim. Okay, so Kuya Kim, can you please say 1, 2, 3, 4, 5, 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Interesting. Can you say it again?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang ganda ng pagkasabi. Sabi mo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Are you thinking of the number 2? Ang galing, oh. Number 2 nga, oh. Isa pa, Kuya Kim. Isa pa. Usay nun, ah. Teka, saba. Iba, Nakikita nila, hindi ako titingin, ha? alam ko na ang gagawin ko rito. Iibahin ko yung Pwede ko ba laruin yung bilang ko? Pwede na. Pero iba naman yung gagawin natin process. Iba naman. Okay. Okay. Ito na. Teka. Gumulo. Okay. Okay na po. Okay. Now, I'm going to practice my sense of touch naman, Kuya Kim. So, pwede nyo po ba i-raise yung arm ninyo and ilagay ninyo dito sa kamay ko, yung wrist ninyo. So, this time, itatawag naman dito is muscle reading. And in your head, isipin mo lang, this time, hindi nyo na po sasabihin, I'm going to base my guess on your muscle. So, in your head, just mention the number over and over again. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Oh, merong resistance sa number 4. Is it number 4? Ang galing! Tama? Oh yeah, number 4. One last, Kuya Kim. Ang galing! Okay. Number Kanina, 4. Oh. rinoroll mo sila. This Oh. time, I want it to be your choice. For example, ito yung choice mo, ganyan mo, tapos takpan mo siya. Wala nang roll. Wala nang roll. Okay. Dapat choice mo talaga. Okay. Go. Okay. Okay. Now, I'm gonna look at you na natakpan naman. Okay. So this time, na-practice ko Teka, na. Dodo, titignan ko ulit ha. Baka Okay, nagkamali okay. ako. Okay. Okay na? Okay na. Okay. So this time, I'm going to practice my sense of sight. Kanina, sense of hearing, sense of touch. This time, my sense of sight. So I have to look at you. I have to be inside of your head first para malaman ko kung ano yung number na pinili mo. So this is a culmination of all the time that I've watched you na para malaman ko ano kayang pwedeng piliin ni Kuya Kim right now. So based on how our conversation is going, based on sa paniniwala ko na nakikita ko sa'yo, I can sense that you are a type of person na you always want to be 101%. Binibigay mo yung effort mo palagi when you do your things. Nahihiya ka pag pag pinupuri ka nila. Parang nahihiya ka sa achievement. Pero you are proud of what you do. Of course, yeah. That's why you chose the highest number, which is the number 6. Yeah. Bravo. Thank you very much. Wow. Psychology yun? Yes. And yung gusto ko sa ginagawa ko, pinapakita ko yung process. Katulad ganyan, kung paano ko ginagawa. Wala po siyang gadget dito. Ito po ay ordinaryong dice. Pag inisip niyo baka mayroong transmitter to sinasabi sa ito pong headset na to galing sa amin po ito. Walang nakakakita rito kundi ako lang. At wow, nakakabilib. 6 nga, oh. Ang galing. Okay, alam ko ang magic kasi you're not supposed to tell me how it's done. Yep, no? yep. But generally, how is it done? Nothing specific. Well, I can tell you the specific things talaga. You can. Yeah, I listen to your voice when yung umpisa, yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, I listen to your voice. Kasi, body language kasi, kung ano yung iniisip natin, lalabas siya as a gesture or sa sinasabi mo. Yeah. Automatic yun. For example, kung masaya tayo, automatically, we laugh, we smile, di natin napipigilan yun. Yun yung pinakagusto ko sa body language. Meron siyang automatic na labas sa katawan. Kahit small man yan, tawag doon micro-expressions. So, kung iniisip mo yung number mo, meron siyang lalabas sa body language mo or sa sinasabi mo. O di ba, napili ko yung 2. Yeah. Tapos pinabilang mo ko. Yeah. Ano ang tunog ng 2? Nakakaiba nun sa ibang numero. 1, 2. Parang pinaprepare mo yung 2. Sabi mo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. So some will say baka 1, pero yung pagka 1 mo, pinaprepare mo yung 2. Okay? 1, 2, 3. Biglang humina yung 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Ang kagandahan dito, may headset tayo. Mas naririnig ko yung sinasabi mo. Pero hindi agad-agad ko tutunan to. This takes years of experience. Yep. So, And observation, no? inaral ko to for 20 years and still trying to perfect it. Oh my gosh. Banned ka ba sa mga casino? Ay, kasi naglalaro ako, hindi ako naglalaro, but nagpo-perform ako sa mga Padcore casinos. And kilala nila ako. So, every time I go there, alam nila na bawal ako maglaro sa mga poker games, card games. Pero sa slot machine pwede. Kasi sa card games, pwede mo mabasa yung utak nung kung sino man ang
Lalo yung poker. Dati, naglalaro ko palagi sa elbow room. Yeah. Dun sa Ortigas. Yeah. Tapos, lagi ako nagta-champion nun sa mga tourney. Tapos, one time, habang may tournament, biglang nag-play sa TV. Nagkaroon kasi ako ng parang TV special sa GMA, Mentalismo yung title. Nag-play sa TV. Habang naglalaro kami, Justin, kaya pa nanalo ko. Tapos binawal ka na. Di naman binawal. Wala naman gusto makipaglaro sa akin after that. Yeah. Alam niyo, marami nagtatanong sa akin, ano bang sikreto ko for my fitness at my age? I'm almost 59 years old. Of course, given ang regular exercise, given na rin ang healthy diet, but not everyone knows that I swear by Sante Barley, and I've been taking Sante Barley for so many years now. Sante Barley is a certified organic and barley grass from New Zealand. At certified ito ng BioGrow. It's good for digestion and strengthens your immunity dahil puno ito ng nutrients at antioxidants. That's why I live for more with Sante Barley. Isa pa nga. Meron ka pa isa pa? Yes. Meron akong dala dito. Okay. Na isa to sa mga parang naging naging signature through the years. Yeah. This is a blindfold and this is duct tape. So as you've seen earlier, my most important asset are my eyes. Okay. Because without my eyes, I cannot see you and I cannot observe Of you. course, sabi mo it's based on observation eh. Yeah. Yung magic mo eh. Yes. So we're gonna cover up my eyes. Okay, not just with this blindfold, but with this duct tape. So I'm gonna strip off some tapes for you na para Yeah. para madali na lang later, maybe 5-1. And these are 2 poker chips na pag-usapan natin yung casino. Dati coins yan, pero nagkaroon tayo ng pandemic, mas madumi yung coins. And malalaman mo kung saan natin gagamitin. So check if those are real chips. 1, 2, Yeah, these are real chips. 3, Yeah. 4, and 5. The reason why we have those chips is we're gonna put 1 each over my eye. Para kapag nilagay na natin yung tapes and yung blindfold, Solid black. yeah, may nakaharang, and whenever I try to open them up, Yeah. magiging masakit. Okay. So tatanggalin ko lang to. Yeah. And I'm gonna take this off na, Kuya Kim, kasi alam niyo naman, sa mga may salamin, mas lumabo na yung mata ko. So can you please hand me 1 Okay. chip? Lagay natin dito, over my eye. Taas natin konti. So after this, Kuya Kim, I'm gonna give you further instructions if it's okay. yeah. Second chip goes here. Yan. After this, hindi na ako makakakita. Yan. So Kuya Kim, can you please hand me another strip of tape? Lagay mo na lang dito sa kamay ko. Okay, thank you so much. Oh, para walang space. Yeah, over my eye. Yeah. Another one, please. So, yan. Thank you so Nakatakip ko na much. gusto yung mata niya. Ayan. Yan. Siyempre sa ilong. Yan. Last one. There should be a last piece there. Thank you, Kuya Kim. Okay. Yeah. Double natin lahat. And make sure, Kuya Kim, na nakadikit lahat. You can touch it. Oh, nakadikit Yep. na. Yeah. Okay. So, Kuya Kim, sinasabi ng mga followers ko, Justin, tuwing ginagawa ko to, baka naman meron kang listening devices. So, please make sure na wala. Wala naman. Sa kabila? Yeah, wala. Wala. And wala naman ako ibang kasama para magsabi sa akin, di ba? wala. So, Kuya Kim, nandyan pa po ba yung blindfold? Ito. Okay. Yeah. So, please blindfold me. Para sure talaga na Okay. wala akong kita. Blindfold natin. And tali nyo po as tight as you want. Okay. Yun, ayun. Now, Kuya Kim. Yeah, baba natin konti. Now, Kuya Kim, this is important. I cannot see underneath. Wala. Yeah. Okay. Yeah. So, Kuya Kim, I'm going to ask you to get 3 random objects. It could be any object at all. Make sure is 3 lang. Pwede ka kumuha kahit saan, kahit galing sa ibang tao. Kahit, mas maganda yung hindi ko pa nakikita. Yeah. Okay? So, get the 3 and put it over the table Over the table. so that nobody can see. And we're gonna be needing your hands Yeah. in a moment. So, Yeah. get the 3 and put it over the table. So, sa booth, kung may gusto kayong ibigay na item kay Kuya Kim, pwede. Okay. So, any item will do. 3 items. Make it unique. Make it something na hindi galing dito, like wag yung mga baso, kutsara, tinidor. Okay. O may narinig ako mga objects. Okay. And just say yes kapag nakuha mo na yung 3.
Okay, ready? Okay, we have the 3 items already? Yeah. Okay. Now, Kuya Kim, from the 3, get 1. Hawakan mo siya, pakita mo sa camera kung ano yun, and say yes kapag nagawa mo na. Yes. Yes, okay. Now, I'm not sure what that is, Kuya Kim. Can you please say yes again? Yes. Yung pagka-yes mo, medyo mabigat siya. Yup. It's not small. Hindi mo siya kaya matago sa loob ng kamay mo. Can you see the color? Yes, you first thought of gold, then black. Can Teka, ito you yung mic ha. Gamitin mo yung mic. Teka. Lalapit ko sa sorry, mic. sorry. Lalapit ko sa mic para, yan. You first thought of gold, then black. Can you see the shape? Yeah. Yeah, uy, parang medyo malaki nga siya. Lots of shapes, squarish, pahaba. Sana tama ako. You thought of an animal. Animal ba yan? Is that some sort of an... okay. This is just calculated guessing. I'm not sure kung ano yan. But am I right, Kuya Kim, that you're holding an award with an eagle? Yun. Tama? Well, it's not an eagle, para siyang eagle. Parang siyang eagle. It's a bird. Some sort of It's a bird. Yes, thank you very much. Another, Okay. next item, Kuya Kim. Okay, tama po, ang nahulaan po niya ay Golden Dove Award. Oh, Golden Dove Yeah, Award. Golden Okay. Okay, itong pangalawa. And say yes kapag hawak mo na. Okay. Okay, hawak niya po? Okay. Oh, yung pagsabi ng, this is something personal. That is yours, tama ba? Can you see the color? Yes. Yes, gray. But you thought of black. Can you see the shape? Rectangular. Kuya Kim, is that your phone? Correct? Yes, thank you very much. Galing. Last item, and say yes kapag hawak mo na. Yes. Yes. Oh, yung pagsabi mo na yes, parang something familiar. Can you see the color? Black. Can you see the shape? Another rectangular. I'm not sure kung ano yan. Can you please say yes again, Kuya Kim? Yes. Yes, medyo mabigat ng konti, malaki, hindi mo matago sa fist mo, black. Something to do with technology, tama po ba? Not a phone, akala ko phone ulit, but I'll go with this one. Is that a vintage camera? Correct. Yes! Thank you Galing. very much, Kuya Kim. Galing. One last. Bravo. Kuya. Oh, one last. Oh. Are you having fun? Yeah. Okay, one last, Kuya Kim. Meron ka ba dyan paper bill na pwede natin gamitin? Kahit Paper anong papel bill. na pera. Any denomination, any currency. So, any currency will do. Yeah. Okay. Do you have it? Yes. Okay. Kuya Kim, since I know that is a paper bill, pahiram, lagay mo sa kamay ko. Okay, tinuro sa akin to ng professor ko from college. And based sa texture, accountancy professor ko siya, based sa texture and sound, malalaman mo kung saan siya nanggaling. Galing na to sa Pilipinas, Kuya Kim, tama ba? Okay. So, I'm not sure if I'm holding this the right way. Nakaharap ba sa'yo, Kuya Kim? Nakaharap sa akin. Yes. Can you see the serial number? Serial number. Yes. Yun yung nagpapayunik sa pera natin, tama po ba? So, based on my knowledge with peso currencies, usually nagsastart siya sa letters po. Yeah. Can you see the first letter? Yes. Yes. Think of the first letter, then immediately go to the second letter. Sabihin mo lang kung tama ako or mali. Are you thinking of the first letter? Yes. Are you thinking of the letter B? Correct. Z? Tama. 4? Tama. 9? Tama. 1? Tama. 5? 7? Another 5? Tama. And 9. Galing. Thank you very much. Isipin niyo po kung Bravo. magkano yan. Okay. Is it a 1,000 peso bill? 1,000 pesos. Galing. Ang husay. Bravo. Thank you, Kuya Kim. Ito sobrang hirap nito gawin kasi I've been practicing this for 18 years now. Yeah. But this is the hardest part talaga. Yung pagtanggal ng duct tape sa mukha ko. Kaya pala kalbo ka. Yeah, alam niyo na kung bakit ako kalbo. At saka kung bakit paubos na yung kilay ko. Oo. Kailangan mo tulong? Ayan. Oo nga, wala ka nang kilay. O, paubos na. Kaya tuwing umuwi ako, tinicheck ng wife ko, Justin, may kilay ka pa ba? Pero Justin, ang galing ha. Thank you, Kuya Kim. It's really impressive ha. Bravo. Thank you. Yeah. So,
Okay, may isa pa. Yes, Kuya Kim. So, I don't want to end this without doing this to you eh. Okay. So, Kuya Kim, meron akong prediction here for you. So, Prediction, yeah. So, we started with numbers. I want to end with numbers. So, since nandiyan naman yung phone mo, can you get your phone Yeah. and go to your calculator? Calculator. Okay, dali lang. Okay. Alright, sige. Lapag mo dito. We are going to have a couple of a couple of numbers. Yeah, Okay. yeah. Maybe let's start with a 2-digit number. Okay. So Okay. please mention any 2-digit number. 6-7. 6-7. Okay. Are you sure Bumanong with ka. Bumanong ka. Are you 6-7. sure with 6-7? You can Ibahin natin. Yeah, Sige. ibahin natin. Gusto ko talaga masabi mo lang 6-7 para sa mga nanonood bumanong na ka eh. Gen Z. Iba. Yeah. Indian. 5-6. 5-6 naman. Okay, Sige, 5-6. Okay, good. 5-6. So, actually, pwede makasunod dito yung mga listeners and yung mga nanonood. No? So, you can also take out your phones Okay. and go to your calculator. Okay? So, let's type in 5-6? 5-6. 5-6. Okay. Teka, kunin niyo po ang mga calculator po ninyo at sumunod po kayo sa amin. Pag nakuha niyo na, type the numbers 5-6. Yeah. Pati yung mga nasa booth, kung gusto nyo, sali kayo. 5-6. Okay. Okay. Press times, i-multiply natin yan. Times, Another 2-digit. any digit. Any digit. Balik natin sa 6-7 para ano. You sure ka? Oo. Baka isipin mo, minamanipulate kita Oh, sige, wag. 6-7. Okay. 1-2. 1-2. Okay. 1-2. 5-6 times 1-2. Okay. Times natin ulit. Isa pa. Times Let's make this 4 digits para medyo interesting. 4 digits. 1, 2, 3, 4. Are you sure? Yeah. Sobrang ano nun, pero okay lang? Okay lang. Okay, good. 1, 2, 3, 4. Press equals. Teka, ba't nagka-comma eh? Dali. Ibigin ko lang. Dali lang. Ba't nagka-comma ito? Dali lang. So, pwede mo umpisan ulit. Nandito pa naman yung 5, 6 times 12 times 1, 2, 3, 4. Teka lang. Teka muna. Sorry 5, 6 Times 12 times 12 times 1, 2, 3, 4. times 1, 2, 3, 4 Press equals. equals And we are now at 829248. 829,248. Okay. Lapag nyo po muna. And I'm gonna press plus. Okay. Let's make this a bit random, Kuya Kim. Okay. I'm gonna turn this downwards. Okay. Point your finger upwards and Okay. pindot-pindot ka lang. Kahit saan? Kahit saan. Basta make sure na may number ka mapipindot. Sabay mga number. Teka. Medyo baba ng konti. Yan. Okay, dito, Damihan dito. nyo. Damihan nyo. Go. Okay. Ayan, marami akong pinindot ha. Ayan, marami yan. Up. Okay. Pwede na siguro yan. Okay. Teka, parang Naghang. Teka, ulitin natin. Okay. The number is, 829,248. yung kanina, 1, 2, ay, ano yung mga numbers natin kanina? 5, 6. 5, 6 times 12 Oh, 12. 1, 12. 2, 3, 4. times 1, 2, 3, 4 equals to 829248. Yeah. Okay. Plus, again. Plus, okay. Pipindutin ko na. Okay. Okay. Yan. Ito. Madami pa rin talaga. Okay. Dami. Oh. So, plus, press plus. Plus, Tapos, ilagay mo to. 4116 4116 353 353 823. 823. Yan. So, to give you a recap, may tinatay mga numbers. Ito yung naging sum, 829248. And plus natin sa random numbers mo, which is 4116 353 823. Para Okay. po tayo? Correct, correct. Press equals. Equals. Yan. Medyo madami na yan. Dami. Oh. So, ang tinatay ko para tayo ng sum, 4117183071. Okay. Yan. So, to give you a recap, maraming numbers yun. Ikaw lahat yun. Ikaw nag-isip, ikaw nag-type, and this is the result. 4117183071. Okay. I have a prediction here. Okay. And sobrang saya ko na ito yung mga naging numbers mo. Alam mo kung bakit, Kuya Kim? Bakit? First digit is 4. 4. Yeah. Next digit, Kuya Kim? 1. Next. 1. 7. 1. 8. 3. 0. 7. And last. 1. Galing!
Galing. And sobrang saya ko, Kuya Kim, na yun yung mga numbers na napili mo. Kasi nakita mo naman yung process, di ba? May mga tinigil tayo namin. Pero ito talaga, Pakita mo sa camera. Pakita mo sa camera. ito talaga yung gusto kong maging result, Kuya Kim. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi kahit magkabali-baliktad man yung mundo, babalik tayo sa sarili mo. Uy, Kuya Kim. Ayun. Galing. And I want you to have this. You can put it in display, souvenir, put it here. Ilalagay ko sa man cave ko to ha. Yeah. To Binaliktad po yung mga me number. by. Ang pagbaliktad ng number, nakasulat, Kuya Kim. Ang galing. I've been impressed since kanina pa. In-impress mo pa ako. lalo. Kaya ayoko umuwi na hindi mo makukuha yan, Kuya Kim, para mabigyan kita ng souvenir. How do people get in touch with you? So, ang show mo isang oras. Usually 30 minutes. Pero yung isang oras na show ko, yun yung mga ticketed shows po. Sa mga events, ganon, sa mga, minsan nagbabar shows din ako, ganon. Pero yung corporate events gig ko, 20 minutes, 30 minutes po. Kasi syempre may ibang program pa eh. Yeah. How much is a 30-minute show? So a 30-minute show is about 35,000 po. And my 1-hour show is 60,000 po. Yeah. Of course, if you're selling tickets, magkukuha ka ng maraming tao, di ba? Yes. Bawi na kaagad yan eh. But amazing. It's really, really very impressive. Thank you, Kuya Kim. Yeah. Okay. Anong sabi ng mga taong nakakapanood sa'yo, ng mga kaibigan mo? What do they say? Parang kakaiba ka. Ano ba to? Yes, actually at first parang sobrang... Natatakot ba sila sa'yo? Di naman, ngayon parang nagsasawa na yung friends ko sa akin. No? Kasi, pero no, at first, sobrang na-amaze sila as in sa family gatherings. Talagang lagi akong, Justin, sample ka naman, gano'n. So, I'm happy to practice naman with my family and friends kasi sila yung talagang magsasabi sa'yo na, Justin, pangit. Justin, ganyan yung... Tsaka sila yung talagang i-hekel ka. So, I'm happy to perform with them. Pero some people naman, nagtataka ako, lalo na sa social media, may mga nagsasabi, Justin, masa demonyo ka. Tapos may mga magsisend ng mga Bible quotes, dinajudge ako na so, hindi ko naman ma-explain ka agad na, no, hindi, ano to pinag-aralan ko to eh. Tsaka, magic ito, hindi naman to black magic. Yeah. Conjuring. Oh. Yeah. Okay. Wala ka bang naisip na ibang paraan, ibang gamit nitong talent mo bukod sa entertainment? Baka pwede makatulong ka sa police, makatulong ka sa lipunan. Yeah, actually meron mga times na nagko-consult ako sa kanila. Pero tinigil ko dahil natatakot po ako for my life kasi Explain. Kasi may time kasi na di nag-consult sila sa akin. Yung inaano nila, yung ina-investigate nila, high profile na alam ko na kapag isang makikilala ko, so I stop. Parang I'm more happy performing and entertaining people and educating na lang. Because your family also, Yeah. you're very careful. Yeah. Pero kung gagamitin, pwedeng magamit ha. Pwede. Sa police work. Sa police work, sa manliligaw, sa relationship mo, ganun. Sa manliligaw, okay. Paano mo malalaman ang body language ng isang babae na may gusto sa'yo? Kasi maraming yeses or no. Kumbaga, we are all unique. Meron tayong iba't ibang yeses or no, may iba't ibang ano. Pero may mga common, may mga universal. Ang mga universal is, sabi nila, di ba, pag gumanon, no? Pag nag-ayos ng buhok. Pag ayos ng buhok, pag dinagay sa labas ng tenga. Pero depende yun kung saan sila nakaharap. Pag dinabas nila yung tenga nila, tapos yung chick nakaharap sa'yo, interested sila sa'yo. Parang pinapakita nila yung face na, look at me. Ganun. Pero ang isa sa napansin ko na sobrang common sa lahat is yung ganito. Pag gumano na sila, yan. Ang tawag dito, face platter. Pag yung intertwined yung fingers, nilagay sa baba pag ganito. Ayan. Parang nagpapakute. I'm so cute. Look at me. Kung nagsasalta ka, bigla siyang gumanon. Yan. Ibig sabihin nun, she's presenting her face to you. On a platter. Yan. Yun mga yes yan. Yeah, yan yung mga ano yes. mga no? Mga no? Ang mga no naman, pag tumingin ka sa paa, sa shoes or sa legs niya, depende kung saan nakaharap yung dulo ng toe niya. Pag nakaharap sa'yo, ibig sabihin nakikinig siya. Kahit naka-cross yan, nakalabas. Pero kapag pumunta na yan sa papunta sa labas, alam mo na, uy, medyo lumalayo na Board na ito. Lumalayo na ako sa niya. Kailangan ko i-hype up yung conversation namin. Ganon. Galing ha? Ito. Senate hearing. Paano mo malalaman kung nagsisinungaling ang witness? Marami tayong mga tells na pwedeng tignan. So, meron akong 3 tinitignan. Meron tinatawag na context, read in context of the situation, bakit nila ginawa yung certain body language. Congruence is ibig sabihin, di ba, congruent lines. So, kung ano yung sinasabi niya, dapat congruent sa body language. So, kung nga sinabi niya,
I'm telling the truth. Ito, nandito ako sa lugar na to. So, congruent yun kasi nag-nod siya, I'm telling the truth, ganun. Pero pag sinabi niya, alam mo, I love you so much. Diba? So parang gumaganon siya, tapos naka-cross pa yung arms niya. Yun yung congruency na Kumbaga, tinatawag. congruency, nasa tono ba yung action dun sa sinasabi? Yes, dapat pantay. Yeah. Dapat pantay. Yung tinatawag nilang nasal scratch. Pag nagkamot ng ilong isang Yes, politiko. ang tawag doon, the Pinocchio effect. Ano naman yun? Di ba si Pinocchio pa nagsisinungaling? Humaba ang ilong. Okay. So meron tayong enzyme sa ilong, ang tawag doon catecholamines. Catecholamines? Na pag nagsisinungaling tayo, lahat ng enzymes na yun, lahat ng dugo mo pumupunta sa ilong mo. So ang tendency nun is mamumula or magsiswell siya. So ang gagawin ng subconscious mind mo, kamutin mo. Yun yung scientific background doon. So usually, pag maitim ka, nakikita yung redness sa ilong. Kung maputi ka, okay lang din. Pero ang tendency talaga gumanon. Pero may tinatawag pa rin na context. Baka naman may sipon siya. Yeah. So out of context palagi yung pag ganun niya. Kunyari nagtatanong pa lang tapos gumaganon na siya. Iniisip na niya kung anong sasagutin niya. Or habang sumasagot siya, alam mo kasi sir, tapos sobrang frequent, ganon, yun. Nagsisinungaling. Yeah. Meron din sinasabi na dapat nakatingin ka sa mata ng diretso. Yeah. Alam na natin lahat yon. Pag sobrang diin ng tingin sa mata, nagsisinungaling. Yes. Kasi Oo. nagpupumilit di ba? Also, naka-encounter na po ba kayo na yung mata nanginginig? Oh. Yeah. So, subconsciously kasi, ayaw natin nakikita yung taong pinagkakasinungalingan natin. So, subconsciously, gusto mong alisin yung tingin mo. Kaya nanginginig. Yeah, pero consciously, yung conscious mind mo sinasabi, teka, ibalik mo dahil pag umalis ka sasabi, baka akala niya, baka mahalata nagsisinungaling ka. Galing ha? So, nanginginig siya, naglalaban yung conscious and subconscious mind. Yung lie detector test, Yeah. paano tumatalab yan? Well, tumatalab siya because of our, diba, yung tibok ng puso heart rate, natin, yeah. heart rate, yeah. Yeah. So, it can be 2, pero pwede mo siyang counter eh. Kasi, pwede mo makontrol yung heart mo. Like, pwede kang maiipit dito para bumilis yung, or bumagal yung tibok ng puso mo. So, Ganun. namamanipulate yan. Namamanipulate siya. Kung marunong. Kaya lagi naghahanap ng baseline, di ba? So, ganun din ang ginagawa ko pag nagsispot ng liar, naghahanap din ako ng baseline. Based sa sagot nila, based sa unang conversation namin. Yung dinadrive ko yung conversation sa mga positive muna para makita ko yung mga positive gestures niya. Tapos maglalabas ako ng konting negative traffic kanina, no? Tapos titinan ko yung sagot niya. Malalaman ko kung ano yung negative gesture niya. Kung merong isang bata na gusto maging pareho mo, how do they start? Well, ako kasi, naghanap ako ng mentor. So, yun dapat. Maghanap ka ng mentor na may, kumbaga, meron nang na-achieve. Okay? And willing na turuan ka kasi mentor talaga. Teach. Are you willing to be a mentor to these kids? Yeah. So, How do they nag-mentor. get in touch with you? So, you can find me on Facebook. Just look for my name, Justin Pinion Mind Reader. My website is justinpinion.com. All of my socials, nakalagay Justin Pinion Mind Reader po. Share mo lahat ng social media pages mo para they can contact you. Yes, for so- performances or for whatever. If you're interested to have me sa companies ninyo, kung meron kayong events, or kung gusto lang ninyo matuto tungkol sa body language reading, sales and persuasion, just look for my name, Justin Pinion. Lahat ng socials ko, Justin Pinion Mind Reader. Enya talaga yun, pero tinagal ko na yung Enya para hindi na kayo mahirapan mag-type. O yun, alam nyo na mga contact numbers, contact details si Justin. And Justin, nothing happens by accident eh. You messaged me on Viber and then I guested you and I'm so impressed by you. I'm sure, siguro makakarami ka. And thank you, Kuya Kim. Actually, Kuya Kim, sobrang saya ko sa moment na to because I've been dreaming of this. Kasi alam mo, hindi mo lang alam, pero kasabay kita buong pandemic, pinapanood ko yung vlogs mo every Sunday. Tapos, parang yung mga sinasabi mong Bible quotes before you end the vlog, hindi ko alam, it speaks to me. So, thank you. Nakakatulong yun sa sa spiritual health ko talaga. Kasi, hindi ko alam kung nabagit ko sa inyo, pero since 2008, atheist ako. No kidding. Yeah, bumalik lang siya nung patapos na yung pandemic. Kasi nagkaroon ako ng spiritual awakening na na-realize ko na, si God, nandito pala all the time. Ba't ka nagkaroon ng spiritual awakening? What caused it? Well, a lot of things. Una, thanks to you kasi I always watch your vlogs. I'm not kidding. It's true. Tanong mo pa yung wife ko. It helped me. Yung mga Bible quotes na sinasabi mo sa huli, parang subconsciously may pumapasok sa akin na, teka, baka nandyan nga si God. Kasi kaya ako naging atheist dahil din sa mga tao sa paligid ko. Na, dun sa ginagawa ko, di ba,
sinasabihan nila ako ng mga Bible quotes. Sabi ko, parang hindi naman Christian-like yun na. Ni-reject mo yung mga Kristiyanong mapanghusga. Oo. So, ganito ba yung religion namin? Kasi ako, lumaki ako sa, sa sacred Catholic family. Yeah. Like, tipo yung lola ko, maraming mga santo sa paligid. We pray the rosary every night. Tapos, may time pa na gusto ko talaga maging pare. Tapos, lumaki ako sa Catholic school. Tapos, natuto ako ng mga yung paano ka maging faithful until nung medyo naging adult na ako, nakakahalubilo ako ng mga tao na nakikita ko yung example nila as a Catholic. Tapos na-realize ko na so itong mga achievements ko nung time na yun, ako lang ba gumawa nito o may tumutulong sa akin? So nagkasama-sama siya na na-realize ko na baka naman walang God. Kasi nagagawa ko to on myself eh. Yeah. Tapos, one time, nagre-reflect ako. Sabi ko, bakit kaya yung tungkol sa career ko? Ginawa ko na lahat ng kaya kong gawin. Yung lahat ng mga naging successful, nagawa ko na rin siya. Nagkaroon ako ng business and all. Pero bakit parang yung career ko nag-plateau siya? Yeah. Hindi ko pa na-achieve yung gusto ko talagang ma-achieve 10 years ago, 15 years ago. So, nag-look back ako. Nung nag-look back ako, ang na-realize ko, hindi ako parang nag-feel bad eh. Na-realize ko, kahit medyo plateau yung career ko, hindi ako nawawalan ng work. May mga times na dumadating na lang siya. So sabi ko, nagkaroon pa ng pandemic, hindi ako nawalan ng work doon. So na-realize ko, may nagko-control ba nito? Kumbaga mayroon bang, hindi siya parang coincidence eh. Parang nangyari siya for a reason lahat. Tapos, ine-reflect ko, parang, may umaalaga sa akin na something na, tapos nung na-realize ko yun, may naramdaman ako sa heart ko, biglang umiyak. Nung umiyak ako, parang may naramdaman ako something deep na nagsasabi sa'yo na, I am here. Nung kunento ko yun sa lola ko, nung buhay pa sabi, kasi nagka-charismatic movement siya before. Sabi niya, that's the grace of the Holy Spirit, Justin. So after nun, sabi ko, kinikilabutan nga ako habang kinikwento ko. Parang, kasi naalala ko na naman yung moment na humagulgol talaga ako. Yung wife ko sabi, ikaw umiiyak. Sabi ko, oh may God pala. Hindi tayo pinabayaan eh. So may mga masasamang nangyayari sa buhay ko. Pero never ako talagang bumagsak na alam ko na may tumutulong sa akin na ibang, alam mo yun, na hindi ko ma-explain eh. Higher being. Higher being, yeah. So doon nag-umpisa ulit yung ko. So how's your relationship with Jesus Christ now? So right now, I can say na I am learning to love Him again. Yeah. So Jesus is in the center of our relationship with my wife. Nice. Whenever I perform, I tell myself na, dati kasi, before I perform, lagi sinasabi, I'm the best mentalist. Yeah. Ngayon, Jesus, this is for you. I perform for the audience, not for me. I want to give them the best show ever. So Jesus, please guide me. Yeah. Galing. How often do you pray? Every time. Every time I want. Sisingli, And also when I pray right now, I realize na when I pray, hindi ako humihiling. Never ako humiling. I thank. So, grateful ako palagi. So, like, before I go here, God, Jesus, thank you for the opportunity to meet Kuya Kim. Yeah. And to have this podcast. Yeah. So, hindi ko maalala kung pinag-pray ko to. Pero sinabi ko, God, it would be grateful kung ma-meet ko si Kuya Kim. Yeah. Ganon. You know, it's written in the Bible, all things work out well for those who love God and those who are called according to His purpose. Meaning, nothing is an accident. I saw your message on Viber. Yeah. Not by accident. It was put there. And this podcast is happening not because it's an accident, because God willed it. And you are sharing your life with Jesus Christ, not as an accident, because you're meant to the millions of people who are watching us. Are you comfortable praying for our subscribers? Sure. Sige nga. Before we end, let's end the prayer. Go. Dear Lord, thank you for the opportunity for our subscribers na nakikinig ngayon at sana meron po silang natutunan ngayong, kung nasan man sila ngayong araw na ito, gabi, madaling araw, at habang nakikinig, please Lord, guide them kung ano man yung pinagdadaanan nila ngayon. I believe in your power. I believe in your strength na kaya mong mapakita sa kanila yung tamang daan at kaya mong maparamdam sa kanila na nandyan ka. Sometimes, Lord, may mga nagda-doubt sa'yo, but
please, I believe in these people na one time, makaramdaman ka din nila katulad ng nagawa mo sa akin. Thank you, Lord. And thank you, Lord, for Kuya Kim, for giving me the opportunity to share my story. And talagang sobrang blessing si Kuya Kim sa maraming tao. Thank you. And this we pray. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Justin, thank you. Again, nothing's an accident. This was all preordained, and thank you for being here. Thank you, Kuya Kim, for having me. You impressed me. Ibang klase, not only with your magic, but also with your life. And Thank you, Kuya. I wish for you more success in all that you do. Thank you, Kuya Kim. Salamat. Thank you. Yan na naman po, isang episode na naman po tayo ng Ano Ba Talaga with Kuya Kim. Kung nagustuhan niyo po itong podcast na to, merong 5 stars dyan sa taas. Press the 5th star and we'll be more inspired to do our best. Thank you for making us rate as well. We're on top of the charts, and that's not because of me. That's because of you and your support. Maraming salamat. And we upload new episodes every Wednesday. I'll see you next week. The Pod Network Entertainment. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.